Sino po rito na-experience siya na minsan, yung mga dating ginagawa mo, sanay na sanay ka na ginagawa mo, pero all of a sudden, parang hirap na hirap ka nang gawin. Parang nawala ka doon sa nakasanayan mo, parang nawala ka doon sa dati, alam na alam mo, pero bigla, hindi mo na magawa. Meron pong isang kwento dito sa Biblia, sa Matthew chapter 17:22, 14 to 22, kung saan isa doon sa mga pinakamasakit, pinakamalungkot, and at the same time, pinakanakakahiyang karanasan ng mga disciples ng ating Panginoon ay yung pagkakataon na kung saan nandoon sila sa isang eksena na nagpapalayas ng demonyo o ng masamang espiritu, pero all of a sudden, yung dating ginagawa nila, na nagagawa nila, nakapagpapalayas sila, nakakapag-cast out sila ng mga bad spirit, pero dito sa pagkakataong ito, hindi nila nagawa. Hindi nila napalayas yung masamang espiritu doon sa isang bata na inaalihan ng masamang espiritu. Ito po yung eksena kung saan yung kanyang tatay dinala yung kanyang anak doon sa mga disciples, sabi niya, madalas yung anak niya kapag ka nagsisisure, kung hindi nabubuwal doon sa apoy, nabubuwal sa tubig dahil doon sa pagpapahirap sa kanya ng masamang espiritu. Dito po yan sa Matthew chapter 17, 14 to 22. Alam niyo po, sabi ng tatay, matagal nang pinahihirapan nung masamang espiritu yung kanyang anak. Ang problema, again, yung inabutan nung tatay, yung siyam na disciples ng ating Panginoon ay hindi nagawang palayasin yung masamang espiritu. Kasi nga, yung tatlong disciples ng ating Panginoon, kasama niya doon sa isang lugar, itong si Peter, John, at si James. So, again, hindi nila maintindihan yan. Sino po rito? Sometimes, may mga bagay na dati mo nang ginagawa pero all of a sudden, hindi mo nagawa. At hindi mo maintindihan bakit pinayagan ng Diyos yung mga bagay na yon sa buhay mo. Sometimes, sino po rito na-experience, may mga problema na dinaanan ka, parang ang dali mo nalagpasan, ang dali mo nabigyan ng solusyon, pero all of a sudden, ngayon dumadaan ka sa isang problema na parang kapag ka babalikan mo, yung mga naging karanasan mo, parang ang hirap ngayon. Alam niyo po, there are times ng buhay natin na meron tayong mga na-encounter sa ating buhay na dati kayang-kaya natin. Dati ang dali-dali para sa atin. Pero all of a sudden, bigla na lang parang ang hirap para sa'yo na gawin yung bagay na yon. Alam niyo po, again, itong mga disciples, isa sa mga pinaka-nakakahiya, isa sa mga pinakamahirap na karanasan nila, that time, ay yung karanasan na nagpapalaya sila ng masamang espiritu, ayaw umalis ng masamang espiritu. Sino po rito na-experience niya? Again, yung bang dati, ang dali mo nakakagawa ng paraan doon sa problema mo sa pera, ang dali mo na susolusyonan, pero all of a sudden, parang dito, may pagkakataon na parang ang hirap na hirap ka dito sa pagkakataon na to. Totoo po ba, sometimes, may mga pagkakataon na ang dali nating nasusolusyonan yung problema natin sa ating relasyon, na pagkatapos ng isang problema, naaayos ka agad, pero may mga pagkakataon parang ang bigat-bigat, parang ang hirap solusyonan. At sino po aminado, sometimes, may mga problema tayo na dinaanan sa ating karir, sa ating mga pangarap, na doon sa nakaraan, ng dali-dali nating nabigyan ng solusyon, nalagpasan. Pero all of a sudden, bigla ang hirap. Hindi mo malaman kung paano siya lalagpasan. Hindi mo alam kung paano siya mapapagtagumpayan. Alam niyo po, may mga pagkakataon na dumarating tayo sa point na gaya ng mga disciples, parang hopeless tayo. Paano natin bibigyan solusyon yung isang problema na nasa harapan natin? Paano natin bibigyan ng solusyon yung isang mabigat na pinagdaraanan natin na nasa harapan natin? Alam niyo po, ang problema pa ng mga disciples, hindi lang ito basta isang eksena na nag-fail sila doon sa kanilang ginawang pagka-cast out, pagpapalayas ng masamang espiritu, o hindi, nandun sila sa publiko. At doon sa publiko, sa harap nila, nandoon yung mga kritiko ng ating Panginoong Jesus. Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. So,
Iyon yung mas mabigat. Sino po rito aminado? Sometimes, mas bumibigat ang problema na hinaharap mo kapag ka yung mga taong nasa paligid mo, sa halip na suportahan ka, sila pa yung mas nagbabagsak at hindi naniniwala sa iyo. Napansin niyo yan? Parang ang bigat at mas bumibigat ang problema kapag ka yung mga taong inaasahan mo na tutulong sa iyo, magbibigay suporta sa iyo, sa halip suportahan ka, kinikriticize ka. Yung mga disciples, sa halip na sila ay makakita ng sympathy doon sa mga tao sa paligid nila, ang naramdaman nila yung kritisismo ng mga tao sa paligid nila. Especially, yung mga kritisismo o yung mga nagkikriticize sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang isang magandang eksena lang dito sa pangyayari na to, ang Panginoon lagi siyang on time. Dumating ang Panginoon on time dun sa pagkakataon na hindi nila magawa yung mga bagay na dapat nilang gawin o yung nakasanayan na nila, nagagawa na nila before. Dumating ang Panginoon on a perfect season, on a perfect time sa kanilang kinakaharap na mabigat na pagsubok sa kanilang paglilingkod. Sino po aminado? Sometimes, doon sa point na parang napaka-hopeless yung sitwasyon ng finances mo, ng relasyon mo, ng karir mo, even ng paglilingkod mo, dumarating ang Panginoon sa perpektong panahon. Dumarating ang sagot ng Panginoon doon sa panahong hindi mo inaakala pero bigla dumating ang Panginoon. Alam niyo po, sometimes, nandoon na tayo gaya ng mga disciples na wala na silang pag-asa na may mangyayari pa doon sa kanilang ginawa. Pero dumating ang Panginoon to save them. Hindi lang yung bata na inaalihan ng masamang espiritu, o hindi yung mga disciples niya. Alam niyo po, at the point na napaka-hopeless natin, hindi natin alam kung yung sitwasyon na meron yung ating kabuhayan, paano masusolusyonan, bigla dumarating ang Panginoon. Dumarating ang solusyon ng Panginoon. At the point na napaka-hopeless yung ating relasyon, bigla dumarating ang Panginoon. Doon sa point na napaka-hopeless yung ating karir, yung ating pangarap, yung ating paglilingkod, biglang dumarating ang Panginoon at may dala na kamangha-mangha na solusyon para sa iyo. Alam niyo po, hindi lang yung mga disciples ang nakaranas nito. But again, sa likod ng lahat na ito, meron pa rin namang dahilan ng Diyos. Totoo po ba yan? Sometimes, akala lang natin, napopokus lang tayo doon sa resulta nung nangyari, pero nakakalimutan natin yung dahilan bakit pinayagan ng Diyos yun. Kasi nga, whether we like it or not, whether we admit it or not, may dahilan ng Diyos bakit pinayagan niya na yung mga disciples that time, hindi nila napalayas yung masamang espiritu. The same concept, sometimes, may mga pagkakataon na bakit yung mga dating nagagawa natin, hindi na natin magawa sa ating finances, sa ating relasyon, sa ating pangarap, sa ating karir, na dati naman ang dali nating nagagawa. Alam niyo po, hindi lang siya basta-basta nangyari nang walang dahilan. Merong malalim na dahilan bakit pinayagan siya ng Panginoon. At yung mga bagay na yon, may kinalaman doon sa mga tagumpay na meron tayo sa ating buhay. Yung mga disciples, hindi naman basta nangyari na lang yung kanilang tagumpay, yung kanilang success sa ministry, doon sa kanilang pagka-cast out ng masamang espiritu, biglang huminto. Alam niyo po, laging merong malinaw na dahilan at malalim na dahilan ng Diyos. Bakit yung tagumpay na meron ka sa finances mo, biglang pinayagan ng Diyos huminto? Bakit yung tagumpay na meron ka sa iyong karir, biglang pinayagan ng Diyos na huminto? Bakit yung tagumpay na meron ka sa iyong relasyon, biglang pinayagan ng Diyos na huminto? Yung tagumpay na meron ka sa iyong paglilingkod, biglang pinayagan ng Diyos na huminto. Alam niyo po, there are some reasons why our success in journey bigla na lang humihinto. Alam niyo po, unang-unang dahilan, when you started to fail to recognize the Lord as sole source of your success. Sino po naniniwala? Pag dumating ka na doon sa point na hindi na ang Diyos, kundi yung mga nakaraang tagumpay mo na yung pinangahawakan mo, hihinto ang tagumpay mo. Napansin niyo yan? May mga pagkakataon, minsan kasi, kahit hindi natin sabihin, kaya tayo
nagtatagumpay, ang iniisip natin, kasi ang galing natin eh. Nagawa natin doon sa nakaraan, kaya ang tingin natin magagawa uli natin. At sino po naniniwala? Sa isang iglap, kayang kunin lahat ng Panginoon, anumang merong tagumpay tayo sa buhay natin eh. Yung tagumpay mo sa finances, sa business mo, sa career mo, sa relationship mo, sa ministry mo, anytime pwedeng kuhanin ng Panginoon eh. Alam niyo po, pagka dumating tayo doon sa point na ang tingin natin, hindi na ang Diyos ang source ng tagumpay natin, hihinto yung tagumpay na meron ka. Kapag ka ang naging tingin mo, hindi na ang Diyos ang dahilan bakit pinagpapala ka financially, hihinto yung pagpapala na yon. Kapag ka hindi na ang Diyos ang naging tingin mo, bakit pinagpapala, pinagtatagumpay ang relasyon mo, hihinto ang tagumpay ng relasyon na yon. At kapag ka nandoon ka sa point ng buhay mo na ang tingin mo, hindi na ang Diyos ang dahilan, hindi na ang Diyos ang source, bakit nagtatagumpay? Hindi lang ang finances mo, hindi lang ang relasyon mo, maging ang iyong career, ang iyong paglilingkod. On the spot, hihinto yung tagumpay na yan. Pansinin niyo si Lord. Bakit kaya si Lord, sa lahat ng kanyang mga ginagawang himala sa buhay ng tao, mapapansin ka, o mapapansin nyo, wala siyang inuulit na proseso. Wala siyang magkakamukhang proseso ng paghihimala. Bakit? Kasi nga, pwedeng iyon yung bagay na yon ay gamitin din ng tao bilang batayan, bilang panuntunan para panghawakan yung himala at hindi yung gumawa ng himala. Alam niyo po, again, darating tayo doon sa point ng buhay natin, hihinto yung tagumpay na meron ka kapag ka nabigo ka na ma-recognize na ang Diyos ang pinanggagalingan ng tagumpay mo. Sa finances mo, sa relasyon mo, sa iyong career, at maging sa iyong paglilingkod. God will never sustain your success pag nakalimutan mo kung sino talaga ang author ng tagumpay ng buhay mo. God will never sustain your success pag nakalimutan mo kung sino ba talaga ang pinagmumulan ng tagumpay na yan. At ito ang totoo. Alam niyo po, even success can do harm to your journey. Totoo ba? Hindi lang naman puro maganda ang pwedeng dalhin ng success sa buhay ng tao. Pwede rin siyang makapagdala ng sakit sa isang tao o pinsala sa isang tao. Alam niyo po, bakit siya nakakapagdala ng pinsala sa isang tao? Some success makes a person ungrateful. Totoo ba, may mga pagkakataon, may mga tao na dahil doon sa tagumpay nila, nagiging makakalimutin sa pag-acknowledge, sa pagkilala at pagpapasalamat sa dahilan bakit siya nagtagumpay. Alam niyo po, may mga tao nung magtagumpay, nakalimutan na ang Diyos. Nagtagumpay sa finances, sa career, sa kanilang relasyon, nakalimutan na ang Diyos nung magtagumpay sa kanilang paglilingkod. May mga tao nung magtagumpay, nakalimutan na yung mga taong kasama niya sa journey nung hindi pa siya tagumpay. Alam niyo po, kung meron mang mga bagay na hindi tayo dapat makakalimutan, may mga tao na hindi tayo dapat makakalimutan, ito yung mga taong kasama mo nung hindi ka patagumpay. Yung mga taong itinulak ka para magtagumpay ka. Mga taong naniwala sa'yo nung hindi ka patagumpay. Mga taong hindi naniwala na mananatili kang bigo. Ang malungkot lang, sometimes, again, may tagumpay na ang dinadala sa isang tao, nagiging makakalimutin siya. Nakakalimutan, hindi lang ang Diyos, maging yung mga tao na kasama niya sa pag-abot ng kanyang tagumpay. Mga taong nakakalimutang lumingon doon sa kanyang pinanggalingan. Alam niyo po, ikalawa, bakit yung success, it can do harm sa isang tao. Some success can make you proud. Alam niyo po, pag hindi ka naging maingat sa mga tagumpay na binibigay ng Diyos sa'yo, pwede kang maging proud. Pwede maging mataas dahil doon sa success na binibigay ng Diyos sa'yo. Alam niyo po, minsan, dahil doon sa tagumpay na meron tayo, nararanasan natin, finances, sa relationship, sa ating career, sa ating ministry,
Nakakalimutan natin na lahat ng yun dahil sa Diyos at ang nagiging direksyon ng tingin natin, kaya tayo tagumpay dahil magaling tayo. Kaya tayo tagumpay dahil masipag tayo. Kaya tayo tagumpay dahil madiskarte tayo. Pero alam niyo po, walang kwenta lahat ng galing natin, diskarte at husay na meron tayo pag hindi pinayagan ng Diyos ang tagumpay sa journey mo. Mawawala ng kwenta lahat ng anumang success na meron ka at hindi siya masusustain kapag ka nakita mo na ang lahat ng yon nangyari dahil sa galing mo, dahil sa husay mo, at dahil sa diskarte mo. Isa sa mga nagiging harm na nadadala ng tagumpay sa buhay ng tao, yung siya ay nagiging proud. Alam niyo po, lagi nating tatandaan na to, na lahat ng tingin mo ay nangyari dahil sa galing mo, sa husay mo, sa diskarte mo. Lahat ng ito, tandaan niyo po, it will keep you away para i-sustain ng Diyos yung success sa journey mo. Ilalayo ka nito para doon sa sustain o pagsusustain ng success na meron sa journey mo. And another thing, bakit hihinto yung tagumpay na meron tayo? When you started to fail, to recognize that past achievement are not guarantee for future success. Alam niyo po, sino naniniwala? Hindi ko mo nagtagumpay ka doon sa nakaraan. May assurance na doon sa hinaharap magtatagumpay ka uli. Hindi ko mo nagtagumpay yung finances mo before, bukas pwedeng tagumpay uli. Hindi pwedeng ngayon tagumpay yung relationship mo, yung career mo, yung ministry mo, bukas tagumpay pa rin. There are some story na makikita tayo na mula doon sa tagumpay, dinala ng Diyos doon sa kabiguan. Pinayagan ng Diyos na makarating doon sa kabiguan. Pagpapakita lang ito na kailangan natin tanggapin. Whether you like it or not, kailangan mong tanggapin na hindi ko mo tagumpay ka ngayon, pwedeng bukas tagumpay ka pa rin. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, malaki ang tendency na pwedeng dumating ang isang tao sa point na mag-rely na lang doon sa mga past achievement niya. Why? Una, you may come closer o go further to God. Pwedeng, alam niyo po, yung tagumpay ng tao, pwede kang dalhin ito palapit sa Diyos, and at the same time, pwede kang dalhin ito palayo sa Diyos. Pansinin niyo, habang dumadami ba yung pera mo, napapalapit ka ba o napapalayo sa Diyos? Habang nagtatagumpay ka ba sa iyong karir, mas lumalapit ka ba o mas napapalayo ka sa Diyos? Habang nagtatagumpay ba ang business mo, habang nagtatagumpay ba ang iyong relationship, mas napapalapit ka ba o napapalayo ka sa Diyos? Baka pagkatapos mo magkaroon ng asawa, ng boyfriend, yung dating malapit ka sa Diyos, unti-unti nawawala ka na sa Panginoon. Habang nagtatagumpay ka ba sa ministry, mas lumalalim ba ang devotion mo sa Diyos? O baka habang lumalaki ang ministry mo, nawawalan ka na ng time doon sa Bible reading mo, nawawalan ka na ng time doon sa personal devotion mo sa Panginoon. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan, especially sa mga leaders natin, mga pastors, kahit ilang beses mo pang nabasa ang Biblia, ilang beses pang paulit-ulit na nabasa ang Biblia, laging meron bagong revelation ng Diyos. Hindi mauubusan ng revelation ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, again, napaka-importante na makita natin yung ating sarili. Doon ba sa mga panahon na pinagtatagumpay tayo ng Panginoon, napapalapit ka ba o napapalayo ka sa Diyos? Baka nung before na ikaw ay humihingi sa Panginoon ng trabaho, ang lapit-lapit mo sa Panginoon, pero matapos kang bigyan ng Panginoon ng trabaho, unti-unti napapalayo ka. Baka nung panahon na humihingi ka ng financial breakthrough sa Panginoon, ang lapit-lapit mo sa Panginoon, pero baka nung binigyan ka na ng financial breakthrough ng Panginoon, parang andalang mo nang makipagkita sa Panginoon. Andalang mo nang makipag-commune, andalang mo nang makapag-serve sa Panginoon.
Baka nung humihingi ka ng tagumpay sa iyong career, sa iyong ministry, ang lapit-lapit mo sa Panginoon, pero unti-unti, dahil sa tagumpay, layo ka nito. Alam niyo po, lahat ng mga hindi na-sustain, na success, sa relationship, sa career, sa ministry, sa finances, lahat yon, ito yung unti-unti napalayo sila sa Panginoon. Unti-unti inisip nila na kahit wala ang Diyos, kaya nila na masustain ang tagumpay nila. Unti-unti, inakala nila na magtutuloy-tuloy naman kahit wala ang Diyos, kahit malayo sa Diyos. Pero alam niyo po, lahat ng mga taong nabigo na masustain yung kanilang tagumpay sa buhay, sa kanilang journey, ito yung mga taong inakala nila na pwede pala kahit wala ang Diyos. Pero at the end of the day, pinatunayan ng Diyos, hindi ka pwedeng magtagumpay nang wala ang kamay ng Diyos, nang wala ang presensya ng Diyos. So ikalawa, may feel at false. You may feel a false message of independence. Alam niyo po, sino naniniwala? Isa sa mga pwede gawin ng mga past achievements mo, yung isipin mong kaya mo kahit wala ang maraming mga tao sa paligid mo. Alam niyo po, hindi ka pwedeng magtagumpay sa anumang areas ng buhay mo nang wala kang kasama. Sa ayaw at sa gusto mo, bago ka magtagumpay sa financial aspect ng buhay mo, may mga taong dadali ng Diyos para makasama mo sa journey ng tagumpay mo. Whether you like it or not, bago ka magtagumpay sa iyong career, may mga taong dadali ng Diyos para makasama mo sa journey mo towards sa tagumpay ng iyong career. And at the same time, maging sa iyong relationship, maging sa iyong ministry, may mga taong dadali ng Diyos para makasama mo sa journey mo towards your success. Alam niyo po, walang taong nakarating sa tagumpay ng kanyang journey ng mag-isa lang. Laging merong indirectly or directly ginamit ang Diyos, dinala ang Diyos para makasama niya sa journey niya towards sa kanyang success. Either yung mga taong ito ay makasama mo para maging supporter mo, or yung mga taong ito ay makasama mo para marami kang matutunan, mga taong sasaktan ka, yung kalooban mo, yung iyong journey para mas tumatag ka. So sa lahat ng ito, pinayagan ng Diyos para makasama mo sa journey mo sa tagumpay. So dito, wag mong iisipin na kakayanin mo na mag-isa ang journey sa tagumpay. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo ng makakasama sa journey mo towards your success. Alam niyo po, hindi naman masama yung tumayo. Matutong tumayo sa sariling paa. Ang masama, yung tingnan mo na kahit mag-isa, kaya mo ang buhay. Dahil ang reality ng buhay, whether you like it or not, hindi mo kakayaning mag-isa. Una, kailangan mo ang Diyos. Sa relasyon, kailangan mo ang taong magmamahal din naman sa'yo. Sa karir, kailangan mo yung mga taong makakatulong sa'yo para mag-bloom ang iyong karir. Sa ministry, kailangan mo yung mga tao na makakasama mo, makakatuwang mo para makapaglingkod productively sa ministry. So another thing, bakit humihinto ang tagumpay ng isang tao? When you started to fail, to recognize that God's way are better than your way. Sino po naniniwala? Isa sa mga pwedeng dahilan para hindi i-sustain ng Diyos yung success sa journey mo, yung bang tingnan mo na mas maganda pa yung paraan mo kaysa sa paraan ng Diyos. Totoo po ba? Minsan, hindi natin napapansin yung paraan na natin, yung pinipili natin eh. Minsan, dahil akala natin, napakaganda yung iniisip nating paraan para sa ating financial breakthrough, yun na yung sinunod natin kahit merong pinakikita sa iyo ang Diyos na anak, ito yung gawin mo. Sometimes, akala natin, ang ganda na nung iniisip natin para doon sa ating relationship, kaya kahit may sinasabi ang Panginoon sa iyo, pinili mo pa rin yung way mo. Sometimes, akala natin dahil sa ganda nung inaakala natin, niisip natin para sa ating career,
Yun na yung pinili nating way kaysa doon sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, doon sa mga silent moment na meron ka with God. At maging sa paglilingkod natin. So ang resulta, sa halip na masustain yung success natin, humihinto yung tagumpay sa journey natin. Alam niyo po, ano tinuturo dito ng Panginoon? Una, the moment you insist your way, that's the moment your failure or your fall will start. Alam niyo po, automatic hihinto yung success sa journey mo. Pag tiningnan mo, o tingin mo, parang mas maganda na yung approach mo, mas maganda na yung paraan mo kesa doon sa paraan ng Diyos. Automatic hihinto yung success sa journey mo pag tiningnan mo na mas maganda na yung timing mo kaysa sa timing ng Diyos. Napansin nyo? Minsan, hindi lang doon sa way ng Panginoon, maging doon sa timing, mas inuunahan natin ang Panginoon eh. Mas pinapakinggan natin yung timing natin eh. Pansinin nyo, sino yung maraming mga nasaktan sa pagmamahal? Yung hindi inintay yung timing ng Panginoon. Yung bang alam nang meron ng timing para sa kanya ang Panginoon, ay dahil kinilig, nakalimutan na yung timing ng Panginoon. Sino yung mga taong nabaon sa utang? Yung mga taong sa halip na intayin yung timing ng Panginoon, mas pinakinggan yung kanyang timing o yung sariling timing. Sino yung mga taong sa halip na mag-succeed, sa halip na bloom yung kanyang career, alam niyo po, huminto. Kasi nga, mas pinakinggan yung timing niya kaysa sa timing ng Diyos. Sometimes, parang sobrang nakakainip, parang napaka-unrealistic na hintayin pa yung timing ni Lord. Pero alam niyo po, hindi mo pwedeng pantayan yung ganda ng resulta ng isang bagay sa buhay mo na nasa ilalim ng timing ng Diyos kumpara sa timing mo. Saan mang areas ng buhay yan, hindi mo pwedeng ipantay yung ganda ng resulta nito kapag ka nasa ilalim siya ng timing ng Diyos. So ikalawa, alam niyo po, the moment you choose man's approach over divine approach, that's the moment your fall will start. Automatic yun, hihinto at hindi masustain yung success. Why? Kasi nga, ito po ang totoo. Pwede mong isipin na perpekto na yung paraang nasa harap mo. Pero alam niyo po, hindi kailanman yan hihigit sa paraan ng Diyos. Pwede mong isipin na mas maganda yung naiisip mo na paraan, pero at the end of the day, wala pa rin hihigit sa paraan ng Diyos. Sa finances man yan, yung prinsipyo ng Diyos, sa finances man yan, sa career man yan, sa relationship man yan, sa ministry man yan, at the end of the day, yung prinsipyo ng Diyos, ito pa rin ang magdadala sa iyo para masustain yung success sa journey mo. So kapag lumabas ka doon, tiyak, hindi masusustain yung success sa journey mo. So, ang tanong, bakit ang Diyos pinapayagan niya yung matitinding failures, yung mapapait na failures sa journey natin? Alam niyo po, again, sino aminado? There are some bitter failures na pinayagan ng Diyos sa buhay mo. Napansin yan? Sometimes, hindi lang siya bitter, painful failures. Masakit din siya. And at the same time, hindi lang siya bitter, hindi lang siya painful, sometimes shameful failure. Yung bang pag naiisip mo, nahihiya ka. Napansin mo yan? Sino po rito, nung mag-fail ka doon sa iyong finances, di ka lang nasaktan eh. Minsan, pag naisip mo, nahihiya ka eh. Bakit nangyari sa iyo yan eh? At the same time sa relationship, napansin niyo, pag binabalikan mo yung failure mo sa relationship mo, hindi ka lang nasaktan eh. Kundi nahihiya ka pa doon sa nangyari eh. At maging doon sa ating career, sa ating ministry, pag binabalikan natin yung mga failure natin doon sa mga pangyayari na yon, yung mga moment na yon ng ating buhay, hindi lang siya nagdadala ng bitterness.
Hindi lang siya nagdadala ng pain, kung hindi, sometimes, nahihiya rin tayo kapag nababalikan natin yung mga pangyayari na yun sa ating buhay. Yung mga disciples, again, hindi lang siya bitter, hindi lang siya painful, kundi shameful failure yung naranasan nila. Now, again, why God allow bitter failure and sometimes shameful and painful failure? Number one, for you to give higher value to every success God is giving you. Totoo po ba? Malalaman mo lang yung totoong tamis ng tagumpay matapos mong dumaan sa mapait, sa masakit, at nakakahiyang kabiguan. Alam niyo po, pansinin niyo, sometimes si Lord, ang hirap maintindihan, bakit pinadaan ka niya doon sa isang relasyon na hindi ka lang niloko, hindi ka lang sinaktan, nakakahiya pa, na naging part siya ng buhay mo. Napansin niyo yan? Sometimes, hindi natin maintindihan si Lord, bakit pinayagan niya na pinadaan ka sa isang struggle sa pera na hindi ka lang nasaktan, hindi ka lang nahirapan, nakakahiya pa yung naging karanasan mo. At maging sa iyong karir, minsan hindi natin maintindihan si Lord. Bakit pinayagan niya na yung failure na yon nagdala sa iyo ng kahihiyan, nagdala sa iyo ng sakit, nagdala sa iyo ng bitter, sweet na karanasan. Alam niyo po, again, nakita ko yung isa sa mga reality ng buhay. At the same time, yung nature nating mga tao. Sometimes, the quickest way to learn is to be broken-hearted. Minsan, kailangan mo pang masaktan para matuto ka sa paghawak ng pera. Totoo pa ba yan? Sino aminado? Minsan, kailangan mo pang maging maranasang walang-wala para lang matutunan mong pahalagahan yung anumang merong ka sa buhay mo. Sometimes, kailangan mo pang maloko ng sunod-sunod ng ilang mga walang kwentang mga manlulokong mga akala mo mamahalin ka bago ka matutong pumili ng tamang magmamahal sa iyo. Napansin niyo yan? Minsan, kailangan mo pang ilang ulit na bumagsak sa iyong karir, sa journey mo sa iyong karir, sa iyong pangarap, bago mo pahalagahan yung tagumpay na binibigay ng Diyos sa iyo. At the same time, maging sa ministry, sometimes kailangan mo pang mag-fail ng masakit sa ministry para mapahalagahan mo yung ibinibigay na tagumpay sa iyo ng Diyos sa ministry. So minsan, kailangan pa talaga nating masaktan para tayo matuto. So yun yung reality ng buhay and at the same time, nature ng katabi mo. Napansin niya? Sabi sa katabi mo, ikaw pala yun. Kailangan pa masaktan bago matuto. Kailangan pa masaktan bago matuto sa pera. Kailangan pang masaktan bago matuto sa relasyon. Kailangan pang matuto bago masaktan bago matuto sa ministry at sa kanyang karir. So another thing, sometimes the quickest way to be built is to be break. Napansin niya yan? Minsan para tumatag ka, padadaanin ka muna ng Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang part ng journey mo na talagang makakaranas ka ng brokenness. Sino po rito, doon sa mga pinakamasasakit na karanasan mo sa pera, talagang naranasan mo talagang ma-break. Naranasan mo talagang bumagsak ng husto. Naranasan mo talagang parang walang-wala na talaga. Parang ang tingin mo, parang bugbog sarado ka sa problema. Sometimes, si Lord hahayaan kanya talagang ma-break muna, makaranas ng brokenness doon sa iyong finances, sa iyong relasyon, sa iyong career, sa iyong ministry, para mas tumatag ka. Kasi nga, alam niyo po, ito talaga yung reality ng buhay. Napansin niyo? And at the same time, nature ng maraming mga tao, kapag ka madadali lang yung mga nararanasan sa buhay, hindi naman tumatatag eh. Pero napansin niyo, yung mga taong subok sa problema, ang tatag nila sa buhay. Yung mga taong pinayagan ng Diyos na dumaan sa matitinding problema sa pera, hindi na ito basta-basta iginugupo ng mga sumunod pang problema sa pera.
Yung mga taong pinaraan ng Diyos o pinadaan ng Diyos sa matitinding problema sa relasyon, hindi na ito basta-basta iginugupo ng relasyon o problema sa relasyon. The same concept doon sa kanilang karir. Yung mga taong pinatatag ng Diyos sa kanilang karir, hindi na basta-basta ito bumabagsak uli o nanlulupaypay pagdating ng problema sa kanilang karir at sa kanilang ministry. Simply because iyon yung isa sa mga reality na dapat malinaw sa atin. Si Lord, hahayaan ka muna niya na dumaan doon sa mga masasakit na karanasan na yon, ma-break ka para ma-build ka, para mas tumatag ka. So, again, ang Diyos, hahayaan ka na mabigo, hindi para masaktan lang na matindi. No. Hindi para bumagsak lang. Hindi para mapagtawanan lang. Kung hindi para mas maunawaan mo at ma-appreciate mo kung gaano ba katamis ang maging tagumpay. So, dito, hahayaan ka niya na ma-break para mas ma-appreciate mo kung gaano ka ka-bless mula sa Diyos. Ikalawa, bakit hinahayaan ng Panginoon yung mga bagay na yon? For you to give a higher value to every painful experience you had been through. Sino po naniniwala? Mahalaga sa Diyos yung mga naging pagluha mo doon sa panahong bagsak na bagsak yung finances mo. Totoo ba yan? Mahalaga sa Diyos yan eh. Yung pagluha mo, nung ikaw ay maloko sa isang relasyon, mahalaga sa Diyos yan eh. Nung ikaw ay mabigo sa iyong journey, sa iyong karir, sa iyong pangarap, mahalaga sa Diyos yung mga luha mo na yun eh. Nung ikaw ay masaktan, doon sa iyong paglilingkod, mahalaga sa Diyos yun eh. So si Lord, minsan hahayaan niya talaga yung failure sa journey mo for you to have a higher value, to give higher value to every painful experience sa journey mo. Why? Kasi nga, alam niyo po, ito po ang totoo eh. Maraming tao sinasayang yung mga luha nila dun sa nakaraan. Paano mo malalaman na sinasayang mo yung luha mo dun sa mga masasakit na karanasan mo? Yung inulit mo lang uli. Yung pagkakamali mo. Yung inulit mo lang uli, yung hindi mo na dapat ginawa pa. Alam niyo po, kung meron mang hindi tayo dapat gawin doon sa mga masasakit na karanasan natin, yung baliwalain yung karanasan na yan. At higit sa lahat, tandaan niyo, kung meron man dapat na hindi tayo makalimutan, yung wag lang tayo mag-focus doon sa emotion, doon sa masasakit na karanasan natin sa ating buhay. Dapat mag-focus tayo doon sa aral, masakit, o yung aral na dala ng masakit na karanasan sa buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Lesson that you have to value. Lesson will only be profitable pag natutunan mo. Yung mga painful experience natin, nagiging profitable lang kapag ka ito ay totoong natutunan mo. Pero hanggat hindi mo siya natututunan, hindi naman siya profitable eh. Dagdag sakit lang siya eh. At madadagdagan lang uli yung sakit sa kalooban mo hanggat hindi mo siya natututunan yung lesson na dala nito. Yung mga dahilan bakit bumagsak ang finances mo, hanggat hindi mo natututunan yung lesson nito, hindi naman profitable yung experience na yun eh. Yung masakit na karanasan mo sa isang relasyon, hanggat hindi mo natututunan yung lesson doon, hindi naman siya magiging profitable experience sa iyo eh. The same concept sa iyong career, sa iyong ministry. Yung mga masakit na karanasan mo sa iyong career, sa iyong ministry, hanggat hindi mo natututunan yung lesson na dala nito, bakit pinayagan ng Diyos, hindi siya magiging profitable sa iyo. Hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Lahat lang nung natutunan natin doon sa mga masasakit na karanasan natin, saan mang areas ng buhay natin yon, iyon lang yung totoong profitable sa ating journey. So, lahat ng painful experience natin, may lesson na hindi natin dapat na kinakalimutan o binabaliwala. Ikalawa,
direction that you have to take. Alam niyo po, si Lord, yung madalas na tinuturo ko, yung kanyang mga himala, yung mga sign and wonders ng ating Panginoon, lahat ito nagtuturo sa isang direksyon ng buhay. So ano ibig sabihin nito? Every painful experience mo sa relasyon mo, may direksyon na ililid ka ng Diyos para sa isang tamang relasyon. Every painful experience mo sa iyong finances, may leading ang Diyos sa iyo, ililid ka niya para doon sa tamang direksyon sa iyong finances. Every painful experience mo sa iyong career, ililid ka ng Diyos sa tamang direksyon para sa iyong career o sa tamang path sa iyong career. The same concept sa iyong ministry. So lahat ng direksyon na yon, iisa lang ang pupuntahan ito for your betterment, for your fulfillment, and for your empowerment. Hindi para bumagsak ka, hindi para mag-stay ka doon sa nakaraan mo, hindi pa sayang yung karanasan na yon. So, si Lord, hinayaan na yon o hinayaan niya yon for your betterment, for your fulfillment, and for your empowerment. And finally, bakit hinayaan ng Diyos yung mga painful, yung mga shameful, yung mga bitter failures natin? For you to have or to give a higher value on what God can bring to your journey. Kaya nga, alam niyo po, kaya pala ang Diyos, sinayaan kang makaranas ng matindi at mapait na karanasan. Hindi lang pala para ituro kung gaano katamis ang magtagumpay, hindi lang para matutunan mong pahalagahan ng bawat masasakit mong karanasan, kung hindi para turuan ka na maniwala na anytime, pwede palang magbago ang sitwasyon mo. God allowed you to be at those painful phase ng journey mo, hindi para wasakin ka, hindi para ibabad ka doon, hindi para saktan ka. God allowed you to be at those painful phase ng journey mo para ipakita na after nito, may magandang nag-iintay sa journey mo. Para ipakita nito na after nito, may bagong season na may sisimula sa journey mo. Na ang Panginoon, hindi pala hinayaan niya na makaranas ka ng masakit na karanasan sa iyong finances, sa iyong career, sa iyong relationship, sa iyong ministry, para saktan ka lang, para babad ka lang. No. Kundi para ipakita ng Diyos sa iyo na anytime pala, pwedeng magbago ang kwento ng journey mo. Anytime pala pwedeng magbago ang kwento ng finances mo. Anytime pala pwedeng magbago ang kwento ng career mo, ng ministry mo. So church, this afternoon maniwala ka. This could be the day of the Lord for your dreams. Maaaring parang ang tagal-tagal na nung inaantay mo na tagumpay sa iyong pangarap, sa iyong career, na hindi pala ito masasayang. Lahat pala ng hirap mo, lahat pala ng luha mo para sa mga pangarap mo, lalo na para sa mga mahal mo sa buhay, bibigyan katuparan ng Diyos. This afternoon, this could be the day of the Lord for your finances. Na yung akala mo parang wala na, pero hindi pala. Lahat pala ng luha na pumatak sa iyo dahil sa mga masasakit na karanasan mo sa iyong finances, bibigyan katuparan pala ng Diyos yung mga pangarap mo na financial breakthrough. And today, maniwala ka, this could be the day of the Lord for your relationship. Nakala mo, hindi ka na makakakita ng tamang tao, kundi puro maling tao na ang makikita mo. Pero ang Diyos, bibigyan ka pala ng tamang tao, bibigyan ka pala ng tamang relasyon. And today, maniwala ka, this could be the day of the Lord for your ministry. Na akala mo, hindi ka na magiging mabunga sa paglilingkod. Pero hindi pala masasayang yung mga luha mo before. Na although nasaktan ka, may mga taong hindi nagpahalaga sa paglilingkod mo, but the Lord has always a season para bigyan bunga yung mga naging sakit na naranasan mo, pagtsatsaga mo sa iyong paglilingkod. At maniwala ka, this afternoon, this could be the day of the Lord for your health. Na akala mo imposible na, pero kaya pa palang pagalingin ng Panginoon.
Alam niyo po, sa pinakamaraming tanong na narinig natin ngayong hapong ito, kung meron man pinakamahalagang tanong, itong tanong na ito: are you ready to receive your miracle? Sa finances mo man yan, sa relationship mo man yan, sa career mo man yan, sa ministry mo man yan, o sa health mo man yan, are you ready to receive your miracle this afternoon? Alam niyo po, after ng pagpapagaling ni Lord doon sa nasabing bata, kasunod nito, sa mga sumunod pang passages, si Lord, ipinahayag niya yung kanyang nalalapit na pagdaraanan sa krus. Yung kanyang nalalapit na kamatayan at yung kanyang nalalapit na muling pagkabuhay. Ito po ay pagpapakita hindi lang ng authority ni Lord laban dun sa kapangyarihan ng dyablo, kundi maging sa kapangyarihan ng kamatayan. Ano ibig sabihin nito? Maniwala ka. Kayang muling bigyang buhay ni Lord yung finances mo na akala mo hindi na muling mabubuhay pa. Maniwala ka, kayang bigyang buhay muli ni Lord yung relationship na akala mo hindi ka na magkakaroon ng maayos na relasyon. Maniwala ka, kayang bigyang muling buhay ni Lord ang karir mo na akala mo hindi mo na maaabot yung pangarap mo. Pero may plano pala si Lord sa iyo. At maniwala ka, yung akala mo hindi na muling magkakaroon ng buhay na paglilingkod mo, bibigyang tagumpay muli ng Diyos. At maniwala ka, kayang muling bigyang buhay ni Lord yung kalusugan mo na akala mo hindi ka nagagaling. Pero lahat pala nung imposible, kayang gawin posible ng Diyos sa buhay ng tao. So let us pray. Panginoon, sa hapong ito, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. Lord, salamat sa amin pong tinanggap na mensahe, di lang ng pagtutuwid, di lang ng pagtuturo, kundi mensahe ng pag-asa. Lord, patuloy na ito po ay itanim mo sa puso ng bawat isa sa amin. Mula dito sa physical service, sa mga nakasama namin sa online service, magsilbi po ito na isang malalim na pag-asa mula sa iyo, Panginoon, sa iba't ibang areas ng buhay ng bawat isa sa amin. Muli po, sa kabuuan nito, wala pong ibang nataas kundi ikaw lamang. Ikaw po lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.